Isang magandang hapon po sa bawat isa sa inyo. Pakisabi po sa katabi mo, huwag ka matutulog. Tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoon, mangusap po kayo sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Tulungan nawa kami ng Espiritu Santo na maunawaan ang inyong mga salita sapagkat paanong maunawaan ng isang taong makitid ang pag-iisip ang nilalaman ng isip ng Diyos. Nagpapasalamat kami sapagkat hayag ang inyong mga salita sa amin. Tulungan mo lamang ang inyong lingkod na maging tapat lamang sa inyong mga salita sa hapon na ito. Bigyan mo kami ng isang pusong marunong magsaliksik ng katotohanan at pagkatapos ay bigyan mo kami ng kakayanan upang maipamuhay namin ito pagbalik namin sa aming tahanan, sa aming trabaho o saan mang lugar mo kami dalhin. Maraming salamat o Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesucristo, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen and amen. Bilang paggalang po sa salita ng Diyos ay tumayo po tayo at basahin po natin ang 2 Pedro, Kabanatang 2, mga talatang 9 hanggang 11. 2 Peter chapter 2 verses 9 to 11. Verse 9. Alam ng Panginoon kung paano ililigtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa Kanya at kung paanong paparusahan ang masasama hanggang sa araw na sila'y hatulan. Verse 10. Lalo na ang sumusunod sa mahahalay na nasa ng katawan at humahamak sa kapangyarihan ng Diyos. Pangahas at mapagmataas ang mga huwad na gurong binabanggit ko. Wala silang pakundangan sa mga tagalangit at sa halip ay nilalapastangan pa nila ang mga ito. Verse 11, samantalang ang mga anghel, kaysa sa mga huwad na guro na higit na malakas at makapangyarihan, ay hindi gumamit ng panlalait sa kanilang paghaharap sa Panginoon ng sakdal laban sa mga ito. Ang Diyos ang magpala ng kanyang mga salita sa ating mga puso. Makakaupo na po tayong lahat. Maraming salamat sa Panginoon sa pagkakataong makapagbahagi ng kanyang mga salita. Nung pumasok ako kanina, akala ko'y nasa langit na ako. Kasi nakita ko yung parang kaharian na yan. Yung pala nasa grace pa lang ako. Minsan ganon. Kapag ikaw ay nakinig sa mga bulaan at mga sinungaling na tagapagturo, feeling mo nasa langit ka na. Feeling mo malapit ka na sa Diyos. Feeling mo tama ang nilalakaran mong daan. Pero kapag sinaliksik mo, pag inaral mong mabuti, tsaka mo malalaman. Iyon pala, ang turo nila ay patungo sa langit-langitan. Alam natin na ang mensahe ng 2 Pedro ay nakatuon sa nakaambang mangyayaring suliranin sa loob ng iglesia. Suliranin na idudulot ng mga bulaang mga ngaral at tagapagturo. Ang sulat na ito ay may pagkakahawig sa aklat ng 2 Timoteo, sa aklat ng Tito, at maging sa aklat ng Judas na tinalakay natin noong mga nakaraang mga panahon. Alam po ninyo, kung masigasig tayong nakikinig, masigasig tayong nag-aaral, masigasig tayong nagsasaliksik, nagsasaulo ng salita ng Diyos. Mga kapatid, hindi na po natin ikagugulat ang paglitaw ng mga bulaan sa gitna ng kalipunan ng mga Kristiyano. Makikita po natin dito na bago po sila dumating, inabisuhan na ng Diyos ang mga Kristiyano. Tiyak, hindi mabuti ang kanilang pakay sa pakikihalubilo sa kalipunan ng mga Kristiyano. Because they are false teacher, nagdadala ng false teaching. Hindi talaga mabuti ang kanilang pakay sa pakikihalubilo sa mga Christian na faithful sa Word of God. Subalit, tiyak, hindi nga mabuti dahil darating sila
at makikihalubilo para magturo ng mga maling katuruan. Slides please. Makikihalubilo sila sa mga Kristiyano na tapat sa salita ng Diyos at nagsisikap mamuhay ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos para magturo ng mga maling katuruan na ang idudulot sa mga maniniwala ay kapahamakan. According to 2 Peter chapter 2 verse 1. Makikihalubilo sila at iimpluwensyahan nila ang mga tapat na Kristiyano na nananangan sa salita ng Diyos upang himuking itakwil ang Panginoong Hesukristo na nag-alay ng buhay para sa kanila. According to 2 Peter chapter 2 verse 1b. Magiging masigasig sila sa mga huling araw na ito sa panlilinlang gamit ang kanilang matatamis na pananalita. Ayon sa 2 Peter chapter 2 verse 2. Mga kapatid, gaano man kasidhi ang kanilang pagnanais na isakatuparan ang kanilang masasamang hangarin, tiniyak ng Diyos na hindi sila magtatagumpay. Pakipaalaala uli sa katabi mo, hindi sila magtatagumpay. Sapagkat bago pa sila kasangkapanin ni Satanas, etong mga false teachers na ito, etong mga apostate na ito, etong mga bulaang tagapagturo na ito, etong mga nagtuturo ng salita ng Diyos para pagkapirahan nila at magsamantala sa mga tao na inosente pagdating sa salita ng Diyos, bago pa sila kasangkapanin ni Satanas, ay tiniyak na ng Diyos na matagal nang nakahanda ang kanilang kaparusahan. Ayon sa 2 Peter chapter 2 verse 3. Matatandaan na sa mga naunang talata ng ikalawang kabanata ng ikalawang Pedro, 2 Peter chapter 2 verse 4 to 6 ay may tatlong maliwanag na pagtitiyak sa ilustrasyon na itinala bilang katibayan ng kasiguraduhan ng pamamarusa sa mga bulaan na ito. Sure, 100% siguradong parurusahan sila. Kaya kung magpapauto ka sa kanila, kung magpapabaya ka sa pagsasaliksik ng salita ng Diyos, sure, 100% mararanasan mo rin ito dahil naniwala ka sa mga sinungaling at bulaang mga tagapagturo na ito. Una, sinabi doon, verse 4, ang pamamarusa sa mga anghel na nilisan ang langit na nagsilbing kanilang tahanan. Nilisan nila yon upang pumunta sila sa lupa at palaganapin nila yung gawang puno ng kahalayan. Pangalawa, verse 5, in-illustrate, tiniyak yung kaparusahan sa mga ito doon sa paggunaw ng Diyos ng daigdig sa pamamagitan ng baha noong panahon ni Noe. At ikatlo ay ang verse 6, ang pagsumpa at pagtupok ng Diyos sa Sodoma and Gomorrah. Kung gaano katiyak ang lahat ng yan, ganyan din kasigurado ang magiging kapalaran nitong mga bulaan na ito at saka yung mga nagpatuloy na naniwala sa kanila. May dalawa po akong punto. Ang tatlong mensahe na mahalaga na yan na tinalakay natin sa mga Kristiyano noon at mga sa Kristiyano natin ngayon, mahalaga yan para sa atin ngayon. Sapagkat kung ayaw nating masadlak sa kaparusahan na ito, mga kapatid, humingi tayo ng tulong sa Diyos na magkaroon tayo ng pagnanasa, desire, at kakayanan na makapanatili tayo sa pagsasaliksik at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Umattend po kayo nung baptism class.
umattend po kayo ng Bible study. Sa ngayon, wala pa ho akong nakitang ibang church na pinasukan ko na ganito ka-faithful ang turo dito sa church na ito. Huwag nating katamaran ang pag-attend sa Bible study. Huwag ninyong katamaran ang pag-attend sa inyong D-group. Kung ayaw nating masadlak sa kaparusahan na ito at mabiktima tayo ng mga false teachers na ito. So humingi tayo ng tulong sa Panginoon, magkaroon tayo ng desire at kakayanan na makapanatili sa pagsaliksik at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Sapagkat ito ang pinakamabisang paraan. Listening to the Word of God, studying the Word of God, memorizing verses, attending Bible study, attending discipleship class, ito ang pinakamabisang paraan upang mapatibay ang buhay pananampalataya natin sa pamamagitan ng katuruan ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa kaalaman lamang mula sa katuruan ng Panginoong Hesukristo tayo lalago at magiging matatag kahit pa dumating ang mga bulaan na ito. Alam naman natin na ang pagdating ng mga bulaan, mga sinungaling na tagapagturo sa kalipunan ng mga Kristiyano ay dumaan din sa kapahintulutan ng Diyos. And for what purpose? Upang banalin ang mga Kristiyano. God permit those false teacher na minsan ay makapasok sa kalipunan ng mga Kristiyano to sanctify the people in His church. Kaya makita nyo, pagka humalo yung mga palsipikadong katuruan, naghahanap kayo ng katotohanan. Nagsasaliksik kayo ng matindi at gusto niyong konpirmahin kung yung sinasabi at itinuturo ay totoo, yun ba ay turo ng tao o ito ba ay turo ng Diyos. Kaya dito sa verse 9 to 11, may dalawa po akong punto. Una, ang pangakong pagliligtas sa gitna ng pagsubok. At ang ikalawa, ang pangakong pamamarusa sa mga bulaan. Sabi po sa verse 9, first part, alam ng Diyos kung paano iligtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa Kanya. Then the Lord knows how to deliver the godly out of temptation. Nang gamitin po ni Pedro ang salitang alam, edu, this is a verb. Ang sabi niya, be aware. Malinaw na nais ipaunawa sa mga mananampalataya na kanyang sinulatan na ang Diyos ay malay sa mga nangyayari at kalagayan ng mga sumasampalataya sa Kanya. Ang katumbas ng salita na ito, I know what you mean. Yung sinasabi ng God. Naghihirap ang kalooban mo dahil ikaw ay nililibak, sinisiraan, inuuyam, iniinsulto ng mga bulaang tagapagturo na ito sa Panginoon. Ang sabi niya, kung ikaw ay lalapit at naghihirap ang kalooban mo dahil ikaw ay pinahihirapan itong mga false teacher na ito, sabi niya, I know what you mean. Naiintindihan ko kung ano ang ibig mong sabihin. Sapagkat maging ang mga paglitaw ng mga bulaan na ito ay huwag nating kalilimutan na dumaan sa kapahintulutan niya para pa rin sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. At ang tinutukoy kong para sa ikabubuti nila
ay ang banalin ng mga Kristiyano gamit ang mga bulaan na ito. Mga kapatid, hindi madali ito. Subalit sinasabi po dito sa talata ang napakagandang assurance, napakagandang pangako. Alam ng Diyos kung paano ililigtas sa mga pagsubok ang mga tapat sa Kanya. To deliver. Ibig sabihin, ang mga katagang ito ay nagpapakita ng importansya ng pagiging malapit na ugnayan ng Diyos sa mga mananampalataya. At ang mga mananampalataya sa kaugnayan nila sa Diyos. Hindi po pwedeng ang Diyos lang ang maging malapit sa iyo. Gusto ng Panginoon maging malapit ka sa Kanya. Sapagkat ang pagiging malapit natin sa kaugnayan natin sa Diyos ang mag-aalis sa atin sa kapahamakan at magbibigay tagumpay sa mga pag-uusig na ginagawa ng kaaway. Kaya mga kapatid, kung dumadanas ka ng persecution, kung dumadanas ka ng matinding temptation, kung dumadanas ka ng matinding pagsubok sa buhay mo dahil sa pagsunod mo kay Kristo, dahil sa pagiging tapat mo sa salita ng Panginoon, lalo tayong dapat na maging malapit sa Diyos. Nalulungkot ako, minsan, pag may mga Kristiyano na dumadaan sa mahihirap na sitwasyon, na parte ng kanilang pagkakristyano, hindi na sila umaattend ng Bible study. Rest muna, rest! Tinatamad na mag-pray. Ayaw na umattend ng kanilang accountability groups. Mga kapatid, ganito po ang sabi ng Panginoong Jesus sa John chapter 10 verses 27 to 29. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak. At hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Pakitanong nga ang katabi mo. Kamusta ang kaugnayan mo kay Hesukristo? Are we faithfully studying the Word of God? Nandyan pa ba yung init sa ating mga, oy! D-group ngayon! Excited ako. Pupunta ako doon dahil gusto kong marinig na naman yung sasabihin ng Diyos at ituturo sa akin kahit minsan masakit. Pupunta ako. Dahil ito ang paraan upang hindi ako masilo ng iba't ibang mga tukso sa paligid. Kaya mga kapatid, piliin niyo po ang umattend ng Bible study kaysa magtungit. Piliin niyong umattend ng Bible study at D-group kaysa sa pagkwentuhan ninyo ang mga bagay na wala naman kayo mapapala. Pinapakita po sa talata na ito na ang katiyakan ng mga tupa ay nasa kanilang pastol. Pakitanong ang katabi mo, ikaw ba'y konektado pa sa iyong pastol? Tayo ay maihahalin tulad sa mga tupa at ang Panginoong Hesukristo ang ating mabuting pastol na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Si Hesukristo ay may kapangyarihan na pangalagaan at panatiling ligtas ang kanyang mga tupa sa magpapahamak nito. Ngayon, kung magpapauto ka sa mga nangangaral dyan sa tabi-tabi, willing-willy ka sa pambobola nila, manghang-mangha ka sa mga pangangaral nila, na pakiwari mo ay sila lamang ang puspos ng Espiritu Santo kasi gumugulong.
Bakit sa amin walang gumugulong? Dito sa pananambahan nila may gumugulong. Siguro sila yung filled ng Holy Spirit. Pagtawid mo doon sa kabila, tumitik-tilaok. Bakit doon sa church namin hindi tumitik-tilaok, tapos dalawa lang ang kanta? Dito tumitik-tilaok yung mga membro. Siguro siguro yung filled with Holy Spirit. O di kaya pagtawid mo sa kabila, tumatahol. Alam mo, may mga kongregasyon na ganito. Tawa ng tawa. Nagsasalita daw sila ng mga wikang panlangit. Ang mensahe nila mula first week hanggang matapos ang buwan ay paano yumaman. Marami daw silang pangitain. At sinasamba na siya ng mga tao dahil siya daw ay apostol na gumagawa ng mga himala. Ay, kapatid, pakisabi sa katabi mo, mag-isip-isip ka at manalangin ng matindi. Alam niyo po tayo, minsan mga Kristyano dito sa Pilipinas, mahilig sa mga bago. Wow, bago, tumatahol. Wow, bago yung mensahe na yun ah. Parang napakabilis namang yumaman. Ganda ng strategy nila. Kaya minsan, kung hindi nagsasaliksik ng salita ng Diyos, madaling madala. Kapatid, kung nawiwili tayo, doon lagi sa mga bago na nakakakiliti ng tainga. Kapatid, mag-isip-isip tayo. Manalangin tayo ng matindi. Why? Nasa panganib ka. Nasa panganib ka. Merong nagsasabi na pag hindi ka umiyak, hindi ka puspos ng Espiritu Santo. Hindi ba yan? Salamat kapatid. Sapagkat naroon ka sa isang grupo na ang ipinapangaral ay salita ng tao at ang tunay na katuruan ay binaluktot na. Subalit kung tayo ay mananangan lamang sa salita ng Diyos, tayo ay makakaasa ng pangangalaga ng Diyos. Sa katunayan, maging sa panalangin ay itinuro ng Panginoong Jesucristo sa kanyang alagad mula sa kanyang mga salita. Ano sabi niya? Matthew chapter 6 verse 13. Huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Jesus teach this prayer to His disciple. Kaya naruroon yung tunay na ideya. Naruroon yung tunay na pagnanais ng Panginoon na ang kaniyang mga lingkod ay iligtas sa pagpapahamak ng mga sinungaling at bula ng mga tagapagturo na ito. Mga kapatid, tandaan natin, kailanman hindi tayo tinutukso ng Diyos. According to James chapter 1 verse 13. Subalit tayo ay maaaring subukin ng Diyos upang magkaroon tayo ng kamalayan. Maaari tayong subukin ng Diyos upang magkaroon tayo ng kamalayan. Awareness kung paano umaatake si Satanas. At upang tayo ay magkaroon ng kamalayan tungkol sa kung gaano kabigat ang hagupit ng kasalanan kapag ikaw ay nahulog dito. At mahikayat tayong lumayo sa makasalanang mga gawain. Kaya mga kapatid, kahit ikaw ay naghihirap, naruroon ka sa squatter, ay natutukso ka na mag-jumper ng kuryente, huwag mo subukan. Huwag mong gagawin. Kristiyano ka. Kristiyano ka. Ang totoo nito, pagdating sa pagsubok ng Diyos, ay ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao.
Kaya huwag mong sasabihin, sa dinami-dami naman ng tao dito sa mundo, mabait naman ako, bakit ako pa? Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Calibrated. Alam ng Panginoon kung ano ang kaya mo. Kung pangkalahating kilo ka lang, yun lang yun. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas. For what purpose? Upang mapagtagumpayan iyon. Mga kapatid, ang atin pong Diyos ay pinakamarunong sa lahat. Our God is all-knowing God. Hindi niya ikinabibigla ang mga pangyayari sa daigdig na ito. According to Isaiah chapter 46 verse 10, palagi siyang nakahanda at una sa lahat. Ezekiel chapter 11 verse 5, at lahat ng pangyayari ay magagawa niyang maging perpektong kasangkapan para sa ikabubuti ng mga totoong nagmamahal sa Kanya. Mga kapatid, nawa ay lalo nating pakanasain na maging masigasig sa mga gawaing magpapalapit. Maging masigasig tayo sa mga gawaing magpapalapit at magpapalago sa ating kaugnayan sa Diyos. Huwag nating katamaran ang pagdalo sa mga pagtitipon sa iglesia upang makinig at magsaliksik ng salita ng Diyos. Ang mga paunti-unti nating mga natutunang tamang katuruan ay ating isabuhay saan man tayo dalhin ng Panginoon. Mga kapatid, hindi na natin mababago ang realidad ng paglitaw ng mga bulaan at sinungaling. Hindi natin mababago yan. Ang pagtuunan natin ng pansin ay ang paglago sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananatili at pagsunod sa salita ng Diyos. What is John chapter 8 verse 31 to 32 says? Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ano po ang implikasyon ng mensahe na ito sa atin? Ang pagsubok, ang persecution, ang pang-iinsulto, ang panghahamak ng mga hindi sa Diyos, normal yon sa atin. Huwag ka nang magugulat. Pero ano ang pinakamaganda dito? Prinsipyo. Ang tunay na Kristiyano ay inililigtas. Present tense. Ang tunay na Kristiyano ay inililigtas ng Diyos sa kapangyarihan ng kasalanan. Ang tunay na Kristiyano ay inililigtas ng Diyos sa kapangyarihan ng kasalanan. Ano po ang ating isa sa buhay dito? Ano ang mga hakbanging maaari nating gawin upang lalo tayong magkaroon ng masiglang ugnayan sa Diyos? Aalis na naman tayo dito, lalabas tayo sa pinto na yan, babalik tayo sa ating mga personal na mundo. Ano ang ating mga hakbangin maaari nating gawin upang lalo tayong magkaroon ng masiglang kaugnayan sa Diyos? Mga kapatid, ang Diyos ay palaging tapat sa dalawang bagay na ito. Siya ay tapat sa kanyang pangakong pagliligtas. Siya rin ay tapat sa kanyang pangakong pamamarusa. Ipagpapatuloy natin ang pagtalakay sa huling bahagi ng talatang 9 hanggang 11. Ang pangakong pamamarusa sa mga bulaan. At kung paanong paparusahan ang masasama hanggang sa araw na sila'y hatulan, lalo na ang mga sumusunod sa mahahalay na nasa ng katawan at humahamak sa kapangyarihan ng Diyos.
Pangahas at mapagmataas ang mga huwad na gurong binabanggit ko. Wala silang pakundangan sa mga tagalangit at sa halip ay nilalapastangan pa nila ang mga ito. Samantalang ang mga anghel kaysa sa mga huwad na guro na higit na malakas at makapangyarihan ay hindi gumagamit ng pandalait sa kanilang paghaharap sa Panginoon ng sakdal laban sa mga ito. Kung gaano po kalapit ang pagnanais ng Diyos na iligtas ang mga tapat na nananatili sa Kanya para sa Kanyang layunin, ano naman ang maliwanag na sinabi ng Diyos sa mga bulaan at mga sinungaling na mga ngaral at tagapagturo na ito? Ano ang magiging kapalaran nila? Ano ang magiging kapalaran ng mga magpapauto sa kanila? Sabi po sa verse 9b, at kung paanong paparusahan ang masasama hanggang sa araw na sila'y hatulan. Alam nyo kapatid, ang mga bulaan at sinungaling na mga ngaral na ito ay maihahalin tulad sila sa mga preso na naghihintay na lamang nung final sentence, pinakapinal na sentensya, at yun po ay sa impyerno. Parurusahan sila kasama ng mga nagpatuloy na naniwala sa panlilin lang nila. Ang tawag sa paghuhukom na ito ay Great White Throne Judgment o paghuhukom sa tronong puti. Ang Great White Throne Judgment ay isang uri ng paghuhukom para sa mga hindi mananampalataya, sa mga bulaan, at sa lahat ng mga hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Kasama sa mga masasama na tinutukoy na hatulan dito ay ang mga bulaang mga ngaral at tagapagturo na namuhay ng may pagkagahaman, namuhay na may kasakiman sa salapi, at ginamit nila ang salita ng Diyos sa makasarili nilang hangarin. Ang mga gawain na ito ay isa sa maraming pagkakilanlan ng mga bulaang mga ngaral. Ang katotohanan tungkol sa pagkakilanlan ay malinaw na binanggit doon din sa Jude chapter 1 verses 15 to 16, Jude chapter 1 verses 18 to 19. Ganito po ang maliwanag na sinabi sa magiging kapalaran nila sa Revelation chapter 20 verses 11 to 15. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan pa ang isang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroon. Iniluwa din ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay ang mga naglagak sa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ay ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawa ng apoy ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Ano po sa atin ito? Sa anuman pong kalagayan natin bilang Kristiyano, matuto po tayong maging mapagpasalamat sa Diyos. Magkaroon po tayo ng kakontentuhan sa paglakad natin sa buhay kasama ng Panginoon. Bantayan po natin ang ating mga sarili kung umaayon pa ba sa salita ng Diyos ang ating mga hangarin, nang sa gayon ay hindi tayo mahulog sa bitag ng kaaway. Sabi po sa 1 Timothy chapter 6 verses 7 to 10, wala tayong dalang anuman sa sanlibutan. Wala rin tayong madadalang anuman pag alis dito.
Kaya nga dapat na tayong masiyahan kung tayo'y may kinakain at isinusuot. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa pag-aangad na yumaman, may mga taong nalayo sa pananampalataya at masasadlak sa maraming kapighatian. Mga kapatid, pinalaya na tayo ng Diyos sa kaparusahan ng kasalanan. Pinalaya na tayo ng Diyos sa kapangyarihan ng kasalanan. Pagbalik natin sa ating mga tahanan, pagbalik natin sa ating mga trabaho, pagbalik natin sa ating mga opisina o komunidad na ating ginagalawan, mga kapatid ko sa Grace, gamitin natin ang ating kalayaan upang abutin ang ating kapwa sa diwa ng pag-ibig, upang maging maipakilala natin si Kristo sa kanila at mapalapit sila sa Panginoong Hesukristo na magliligtas sa kanila sa makasalanang kalagayan. Sa kabilang banda, ay maging sensitibo tayo sa ating pinapakinggan, mga aral sa paligid, upang hindi tayo malinlang ng mga maling katuruan na ito. Maging sensitibo po tayo. Naalala ko, kanina nag-Bible study ako. Ang aking itinuro ay ang attributes ng Diyos sa pagsanghan. The omniscience of God. May biglang nagtanong, Pastor, bakit sabi nung aking pinapanood, ang Diyos ay may hindi alam? Kung wala kayong ideya tungkol sa katuruan na ito, malamang sa maikling sandali na marinig mo ito, maniniwala ka rin at susunod ka. Kung may mga bagay na hindi alam ang Diyos, mukhang may mas mataas pa Diyos sa Diyos. Mukhang may mas marunong pa sa Diyos. Kasi yung Diyos, mayroon siyang hindi alam. Ito yung itinuturo. At sabi ko, baka yung mas mataas pa dun sa Diyos mo ay yung nagtuturo. May nagtuturo na ang Diyos daw ay may puwet kasi siya daw ay naupo. May nagtuturo na kung hindi ka magbibigay ng iyong 10%, hindi ka pagpapalain ng Diyos, magagalit sa iyong Diyos. Sobrang daming katuruan. At may bago na namang kumakalat doon sa pagsanghan. Siya daw ang ipinadala ng Diyos. Siya talaga ang presidente ng third millennium. Hindi daw si Duterte. Sabi ko, matindi itong mga to. Mga kapatid, maging sensitibo tayo sa ating pinapakinggan. Sabihin mo sa katabi mo, salain mo yung pinapakinggan mo. Ngayon, hindi lamang ang mga naging sakim at ganid sa kayamanan ang paparusahan ng Diyos sa araw ng paghuhukom. Mapapansin natin sa talatang 10 ay ganito ang sinabi, lalo na ang sumusunod sa mahahalay na nasa ng katawan. Alam niyo mga kapatid, pag minali mo ang katotohanan tungkol sa pagkakilala mo sa Diyos, uulitin ko po, ang Diyos ay inihayag niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Pero matapos mong matutunan ang katotohanan na ito at minali mo pa, yang mali na katuruan na yan na minali tungkol sa Diyos ay may malaking kinalaman sa pagtrato
mo sa iyong sarili. Sa Romans chapter 1, verses 21, alam ng mga Hudyo na ito na mayroon katotohanan tungkol sa Diyos. Pero, sa halip na tanggapin nila ang katotohanan tungkol sa Diyos, pinalitan nila ng sarili nilang paniniwala at gumawa sila ng sarili nilang Diyos. Ano ang nangyari? Verse 26 to 27, ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki. Ang gusto niya, babae. Ayaw nang makipagtalik ng lalaki doon sa babae. Gusto niya, kapwa lalaki. Spiritual adulterers. Hindi lang yun. Pag may maling pagtrato sa sarili dahil mali ang pagkakilala sa Diyos, ang kasunod ay injustice. Dahil walang tamang pagkakilala sa sarili, mali din ang trato sa kapwa. Romans chapter 1, verses 28 to 32. Ano ba ang dahilan bakit tila ganito kabigat ang pagtrato sa mga gumagawa nito? Ang sabi ay, lalo na. Isa sa maraming profile ng apostate o false teacher ay ang namumuhay sila sa kahalayan. Alam po ninyo, ang pamumuhay na may kahalayan ay palaging nagsisimula sa minaling katotohanan tungkol sa pagkakilala sa Diyos. Ang gawain na ito ay nangyari na mula pa sa panahon ni Noe at ni Lot sa Sodom and Gomorrah na nalulung sa kahalayan at di pangkaraniwang pagnanasa. Ang katotohanan tungkol dito ay maliwanag din po na binanggit ng Jude chapter 1 verses 6 to 7. Ganito rin ang maliwanag na babala sa atin sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa, nandaraya, walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Pakikalabit nga ho yung katabi mo. Malaya ka na ba doon? Kung hindi ka pa malaya dito, attend ka ng baptismal class doon sa schedule ni Pastor Butch, ni Brother Butch. At nang magkalinawan na. Ano sa atin ito? Sa kasalukuyan ay kung nasa ganitong uri ng gawain ka pa, naisabihin sa iyo ng Diyos na hindi nalulugod siya sa gawain na ito. Ngunit binibigyan kanya ng sulyap tungkol sa iyong pag-asa. May pag-asa ba ang mga bading na magbago? Yes! Malaki! 1 Corinthians chapter 6 verse 11. Ano ang sabi niya? Ganyan ang ilan sa inyo noon. Okay, pakibalik nga ulit yung slides. Pakibalik. Ayan. Sige pa. Yan. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Tuloy. Subalit kayo'y pinatawad na sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na rin kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. So mga kapatid, kung naruroon pa tayo sa pamumuhay na ganito, binibigyan tayo ng Diyos ng sulyap tungkol sa pag-asa na pwede niyang ibigay sa atin. Kaya tama lamang na ang mga gumagawa ng kahalayan at iba't ibang uri ng kasalanan ay pakinggan niya at sundin ang iniuutos ng Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 4 verse 17. Magsisi na kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Mga kapatid, ang mga bulaang ito
Hindi lamang sila paparusahan dahil hindi sila makatarungang namumuhay. Hindi lang sila paparusahan dahil sa kanilang mahahalay na pamumuhay. Sa pagpapatuloy ay dadako tayo sa kaparusahan pang iba sapagkat sila ay humahamak sa kapangyarihan ng Diyos. Sakim, ganid, mahalay, hinahamak pa nila ang kapangyarihan ng Diyos. Yan ang mga reason bakit sila dadako sa hantong ng kaparusahan na yan. Ang salitang kapangyarihan sa original na lingwahe ay koryotes, na ang ibig sabihin ay Lord or dominion. Ang mga bulaang mga ngaral at tagapagturo ay hindi kumikilala o nagpapasakop sa pagkapanginoon ni Hesukristo. Nauna nang sinabi ang katotohanan ito sa 2 Peter chapter 2 verse 1 at maging sa Jude chapter 1 verse 4 ay maliwanag ding sinabi ang katotohanan na ito. Ano po sa atin ang katotohanan na ito? Huwag po nating tawaging Panginoon si Kristo kung ayaw nating magpasakop sa Kanyang pagkapanginoon. Uulitin ko po. Huwag po nating tawaging Panginoon si Kristo kung ayaw nating magpasakop sa Kanyang pagkapanginoon. Kapag kinilala po natin si Kristo na Panginoon, malinaw na tinatanggap natin, Siya ang masusunod, hindi tayo. Siya ang masusunod, hindi tayo. Tayo ang Kanyang lingkod at Siya ang Panginoong ating paglilingkuran. Huwag tayong gumaya sa mga bulaan na ito na ginagamit nila ang pagkapanginoon ni Kristo para sa kanilang makasariling hangarin. Ngunit ang totoo ay hindi ang Hesukristo na namatay sa krus ang nag-alay ng buhay ang kinikilala nila, kundi ang kanilang denominasyon o di kaya ang kanilang ministro. Yun talaga yun. Kaya mayroon, hindi mo halata ang kahulugan daw ng Kristo para sa kanila ay aral. Turo daw, turo. Pag inaral mo ng matindi, lumalabas na ang kanilang Panginoong Hesukristo ang kanilang simbahan. At hindi ang totoong Panginoong Hesukristo. Ngayon, hindi lamang mapanghamak sa Diyos ang mga bulaan at sinungaling na ito, sinabi rin na ang mga bulaan na ito ay pangahas at mapagmataas, bold, presumptuous, tolmetes ang original na ginamit dyan. Blatantly practice their vile, disrespectful acts. Ang mga bulaan ay malakas ang loob na ipakita ang kanilang mga kahiyahiyang mga gawa kahit out of context. Nangangaral sa bus. At yun namang natutuwa, naaliw, naglagay sa sobre. Kahit yung mga verses na ginagamit ay wala talaga sa hulog. At ang masaklap nito, pagkatapos niyang mangaral ng mga doklay-doklay na mga haka-haka, lalagyan pa niya yung kanyang sobre at susuportahan pa niya. Parang sinabi mo na rin, ipagpatuloy mo ang pangangaral ng mga baluktot na aral at out of context na mga aral. Hindi sila marunong mahiya sa kanilang masasamang gawain. Sa halip, ito ay ipinagmamalaki pa nila at hinihikayat pa nila ang iba na gawin rin ang kahiyahiyang ginawa nila at maging masuwayin din katulad nila. Hindi ganito ang mga miyembro ng Panginoon sa kanyang iglesia dito sa Grace. Kaya mga kapatid, kung nandito ka sa Grace, dahil may iba kang motibo sa pagdalo, gusto mong yumaman, kaya ka pumunta dito, kapatid, delikado ka. Delikado ka.
Hindi ito tungkol sa pagpapayaman, hindi ito tungkol sa kapangyarihan, hindi ito tungkol sa posisyon. Tungkol ito sa paghahanda ng ating mga sarili, patibayin tayo sa salita ng Diyos. Kasi pag humalo na sa atin, yung mga false teacher na ito, sana na may hindi manggagaling sa kalipunan na ito. Handa tayo. Hindi lang sila mapangahas, hindi lang sila mapagmataas. Sinabi rin na ang mga bulaang guro na ito, wala silang pakundangan sa mga tagalangit at sa halip, nilalapastangan pa nila ang mga ito. Speak evil of dignitaries. Ang pagsasalita ng walang pakundangan na tinutukoy dito ay isang uri ng panunuya o panghahamak. Ang tinutukoy na tinutuya at hinahamak ng mga bulaan ay ang anghel ng Diyos. Ang ginawa nilang ito ay panghahamak lamang ng pagiging palalo, pagpapakita lamang ng kanilang pagiging palalo at pagkasuklam nila sa otoridad na itinalaga ng Diyos. Kahit ang mga anghel ng Diyos sa mas malakas at higit na makapangyarihan kaysa sa mga bulaan na ito, ay hindi sila gumamit ng panlalait sa kanilang pagharap sa Panginoong sakdal laban sa mga ito. Kahit nga si Michael Arcangel ay hindi nagsalita ng masama sa anghel na ang pangalan ay si Satanas. Ayon sa Jude chapter 1 verses 8 to 9. Sa halip, ang sinabi niya ay parusahan ka nawa ng Panginoon. Ibig sabihin, ipinaubaya niya sa Panginoon ang hatol na ito. Magtatapos na po ako. Bilang Kristiyano, maging katulad tayo ng mga taga-Berea na hindi lamang tanggap ng mga katuruan na ating naririnig. Sa halip, suriin nating mabuti. Saliksikin nating mabuti ang katotohanan bang ito ay mula sa Diyos. Sapagkat sa panahon natin ngayon, ay naglipa na yung mga bulaang mga ngaral na ang kanilang katuruan ay tila nakakikiliti sa tainga. Ngunit sa maghuhuli ay makikita natin, humihimok pala ito sa hindi matuwid at makatarungang gawain sa kapwa at lalo na sa mga mananampalataya. Mga kapatid, mag-ingat rin tayo sa mga aral ng mga bulaan na ito, sapagkat ito ay humihikayat sa pamumuhay na may kahalayan. Naalala ko, way back 2000, na-assign ako sa Palawan. Alam nyo ba, uso ang doon? Lay hands. Doon maraming tribo. Alam nyo, ang mga tribo, sila ay mataas ang pagtingin sa pastor. Minsan may isang babaeng tribo na nagkasakit. Pamilyar na pamilyar sila sa lay hands. Ayun, yung pastor na sinasabi niyang siya ay puspos ng kapangyarihan ng banal na espiritu at may kapangyarihang magpagaling. Ni-lay hands yung tribo. Yung pala hindi na lay hands. Mahalay na yung ginagawa niya doon sa tribo na yon. Mga kapatid, napakaraming ganitong klaseng uri ng pagmiministeryo. Mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo. Lagi nating tatandaan na tayong mga nakipag-isa kay Kristo ay inalis na sa kaparusahan ng kasalanan. Sikapin natin na manangan tayo sa katotohanan tungkol sa katuruan ng Panginoong Hesukristo at isabuhay natin ito. Ano po ang prinsipyo dito? Ang tunay na Kristiyano ay inalis na sa kaparusahan ng Diyos. Ang tunay na Kristiyano ay inalis na sa kaparusahan ng Diyos. So huwag tayong mamumuhay ng kamuhi-muhi sa harapan ng Panginoon. Ano ang iyong hakbangin sa linggong ito upang hindi ka mahulog sa bitag ng mga bulaan at sinungaling na mga ngaral at tagapagturo sa linggong ito at sa mga darating pa? Ano ang iyong hakbangin sa linggong ito upang hindi ka mahulog sa bitag ng mga bulaan at sinungaling na mga ngaral at tagapagturo sa linggong ito at sa mga darating pa? Nawa, kapwa tayo ingatan ng Panginoon. Manangan tayo sa salita ng Diyos. Palakasin natin ang isa't isa sa pamamagitan ng pagdalo natin sa ating mga pagtitipon. Tayo pong lahat ay yumuko
at tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, hinihiling ko po, Panginoon, ako, ang pastor ng iglesyang ito, ang mga miyembro, ang mga manggagawa, ang mga tagapaglingkod. Lord, please, protektahan niyo po kami upang hindi po kami madaya ng mga kasinungalingan sa katuruan, ng mga pinakawalan ni Satanas sa mundo pong ito. Tulungan mo kami na maging mapanuri at magsaliksik ng inyong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na lagi naming nasain na kami ay makinig, magsaulo, mag-aral, at isabuhay ang inyong mga salita. Panginoon, tulungan mo rin kami na magkaroon kami ng desire at kakayanan na maipagtanggol namin ang pananampalataya na tinanggap namin sa iyo sa pamamagitan na nagturo po sa amin. Ang akin pong dasalin sa aking mga kapatid dito sa Grace ay wala pong mailalayo sa kanila sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat po. Naway makapamuhay kami ng tahimik at naway mapagtiisan namin ang mga pagsubok sa buhay na ito. Salamat po sa inyong pangako sapagkat hindi mo kami pababayaan sa puntong ito kahit mahirap minsan ang mabuhay sa gitna ng mga taong liko at sa mga taong nagpapanggap. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang hapon po.